kayo, bakit 17 years na akong nandito at hindi ko ginawa o tinuloy yung pagiging engineering ko? Ang simple lang ho ng kwento ko, 17 years na nakakarami. Best friend ako, na pina-attend ako ng seminar. Pinilit lang ako. Actually, ayoko kasi I was very busy. In-invite niya ako, may papakita daw siyang negosyo over the phone. Sabi ko, bakit hindi mo na lang sabihin dito sa telepono? Ang sabi sa akin, alam nyo, hindi pwede, kailangan magkita tayo, pre. Kailangan visual. Sabi ko sa loob-loob ko, may nalalaman ka pang visual. Eh, ang kulit, sabi sa akin, parang sige na, magkita tayo, pagbigyan mo na ako. Sabi ko, June, pasensya ka na. May trabaho ako bukas. Ni-invite niya po ako Thursday night. Lagi ako nag-overtime, sabi ko sa kanya. Ano ba yan? Inukulit ko siya. Alam mo, sabi sa akin, hindi, kailangan tayo magkita, please. Sabi ko, pasensya ka na. Hindi talaga kita magbibigyan. Sabi niya, sige na bro. Sabi ko, bahala ka, hindi ako pwede. Sabi sa akin, sige na, pakakainin kita sa pizza. Sabi ko, nung oras na magkikita bukas. Baka palang pizza. So in other words, pinakain lang ako para umatin ng seminar. Wala po talaga sa puso ko, wala sa intention ko. In fact, pagkatapos na magbayad yung cheat namin, libre. Sabi sa akin, halika natin tayong seminar. Nung narinig ko yung word na seminar, nandilim na ako paningin ko. Kasi ayokong umatin ng seminar. Lalo na may nakita akong product. Nag-demo sa harap ko. Alam niyo, dinidemo sa harap ko, shampoo. Buti ngayon na dinemo sa inyo, food supplement. Nung panahon ko na muna ako umatin ng networking, shampoo ang dinidemo sa akin. Ano mararamdaman? Engineering, tapos shampoo, kikita ka daw ng 50,000 a month. Sa loob-loob ko, ilang kayang shampoo ibebenta ko para kumita ng 50,000? Eh, di niya yung magpapatubo ng buhok. Pwede lang kalbo hanapin ko bago ko kumita ng 50,000. Hindi ako makapaniwala sa something like that. Alam nyo, tagal ko po nagsiseminar, maraming taong hindi naniniwala sa networking. Alam nyo kung bakit? Dahil sa laki ng kitaan. Lalo na mamaya, dito sa Global, may kumikita ng 100,000 a month. Paano ka maniniwala? Diba? I mean, napakalaki nito. Tama ho ba? Lalo na kung ang mindset ng Pilipino, uulitin ko, 17 years na ako nagsiseminar. Ang mindset ng maraming Pilipino, hindi kinikita ko sa Pilipinas. Pangalawa, kung kikitain to, lokohan. Lalo na mamaya, dito may kumikita, kalahating milyon, buwan-buwan. How would you ever believe? Eh, ang mindset ng maraming tao, paliwanagan yung Pilipino ng 10,000, yan, totoo yan. 12,000, yan, totoo yan. Pero to, 100,000, kalahating milyon, dito po yan, racket yan, racket. 500,000, drug lord yan, drug lord. Hindi maniwala. Kasi nga, meron ang taong tinatawag na mental wallet. Ano yung mental wallet? Ito po yung kapasidad ng utak natin na tanggapin kung ano lang yung halaga na totoo para sa kanya. Meron tayong tinatawag na capacity in terms of accepting what is true in terms of making money. So sa atin, maraming tao, ang katotohanan, ang malapit sa totoo o kapalipaniwalang kitaan lang, nasa 10,000, 12,000 o 15,000 lang buwan-buwan. Tama ho ba ako? Yes. Pag lumagpas dito, ano na ang response ng katawan? Hindi totoo yan. Pangalawa, ano? Nanloloko yan. Pangatlo, ano? Diba? Imposible yan. I know this feeling because nung una ako mati ng seminar, ganyan pakiramdam ko eh. Kaya sabi ko dun sa kaklase ko, pagkatas ng seminar, alam mo, sabi sa akin, ano pare, maganda ba? Sabi ko, okay lang. Sabi nung kaibigan ko, ano, sama ka? Ayoko, ikaw muna. Pag mayaman ka na, balikan mo na lang ako. Kasi sa loob-loob ko, hindi naman yayaman. Shampoo. Ito, masakit. Sabi nung kaibigan ko, pare, subukan natin. Kikita natin. Sabi ko, wala akong time sa ganito doon. May trabaho na ako. Alam mo, sabi natin, bigyan mo ng time. Kikita natin. Sabi ko, busy ako. Hindi natin ganyan to. Ano ko ba? Engineering tayo. Alam mo, sabi sa akin, bigyan mo ng time. Pag-aralan natin hanggang maging linya natin. Kikita tayo. Sabi ko, ano ka ba? Ang hirap magbenta niya. Hindi, puro kikita tayo. Puro kita na rin. Nung tinanong ko, bakit kumikita ka? Magkano na ba kinikita? Alam mo, sabi sa akin, di pa ako kumikita, pero sabi ng speaker, kikita daw, kaya ako tayo. Ano ka maniwala? Parang ang effect sa akin, nagpabola lang sa speaker. Guys, hindi nyo ako mag-blame. And, kaya ako sa inyo kinukwento to, lalo sa mga bago. Hindi ko kayo mag-blame kung hindi kayo maniniwala.
So sabi ko sa kaibigan ko, ikaw na lang pag mayaman ka. So nagpatuloy ako sa trabaho ko, nagpatuloy siya sa work niya. Hindi ko alam, nagtuloy sa networking, ako nagtuloy sa trabaho ko. After 7 months, itong best friend ko, binalikan ako. May bagong kotse, galing sa networking. Pinuntahan ako sa bahay namin, ang nagbukas ng gate, kapatid ko. Pagkabalik ng kapatid ko, sabi sa akin, Kuya, si Jun, nandyan, bago kotse. Nung narinig ko yung kotse, kinabahan na po. Paglabas ko sa bahay namin, ang lakas ng kaba ko. Lakas, nung nakita ko siya. Alam mo, kumbaga ito yung kotse niya, bago, kulay puti. Nakasandal, nakaganito habang lumalapit ako sa kanya. Alam mo, kinakabahan ako. Alam mo, tinitibok ng dibdib ko. Sana hindi galing sa networking. Sana hindi galing sa networking. Sana hindi galing sa networking. Paglapit ko, sabi sa akin, pare, kumusta? Galing sa networking. Sabi sa akin, ayan. So, in other words, doon ako naniwala kasi matalik na kaibigan ko to. Yung 7 months, magkaroon ka ng sariling sasakyan. Mabilis o matagal? Bilis. Dami kong kilala, di ba? Ako nga, 1.5 years na sa trabaho ko. Ni 4 na gulong, hindi pa ako nakakabili. Samantalang siya, 7 months sa networking, nakabili ng kotse. Nagulat na ako. Hindi dahil sa na-motivate ako because of the car. Kaya lang, na-motivate ako kasi pareho lang kami ng buhay. Kami po yung tipong anak ng araw, nung nag-aaral pa kami, na pag umalis ng bahay, ang problema, pera. Yung pag umalis ka ng bahay, ang nanay at tatay mo nag-aaway dahil sa pera. Pag uwi mo, good news, nag-aaway pa rin sila dahil sa pera. Mahirap lang kami pareho. Ako, laking hirap ako eh, kaya I know how it is because I was a working student nung college kami. Dahil pito kami magkakapatid, syempre pagka pito kayo, hindi kayo sabay-sabay mapapag-aral ng mga magulang mo, tama ba? So I had to work. Ang baon ko, alam niyo kung ano, pamasahe.